pinakamataas na pagpupuri, salamat sa ating pagdadakila para sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lamang. At dubling paggalang po sa ating minamahal, ginagalang mahal na Pastor Will D. Almeida po. At sa mga turot aral na iniwan na ating minamahal, ginagalang mahal na Pastor Linis C. Almeida. At sa kanyang mga mahal na mga anak po, magandang hapon po. At sa mga kapatiran po, baguhan datihan po, magandang hapon po. At sa ating live webcast po, magandang hapon po. At bago po ako na-save sa ating panagawain, mayroon pa akong business na box maker po. At ito po ay local at international po. Sa madaling sabi po, ako yung nagkaroon ng first baby. Ito po yung nagkaroon ng hika. 6-month-old po ito. At hanggang sa umabot po ito ng ilang taon po siya na namamalagi po sa ospital. At nasa private ko po ito. Dahil po ako may business. Kaya ko po gumastos hangat kaya. Mabuhay lang po siya. Pero ang nangyari po ay sa haba ng taon po, pinauwi po kami dahil ito po hindi na kaya gamutin. Lahat po uri ng part ng kanyang katawan ay dugo na po yung lumalabas sa dextrose. Sa madaling sabi, 50-50 na po siya at kami po ay pinauwi na sa tahanan. At kapag po ay nasa tahanan na po kami, kapag po ito ay sinusumpong, pag dinala ko po ito sa ospital, hindi na po talaga siya tinatanggap. Kaya buti na lang po at ang ating banal na gawain ay nasa Channel 13. Ito po ay aking napanood at kasalukuyan din po ating minamahal ang Finest Choir. Ito po ay umaawit at nagulat po ako, iyak po ako ng iyak na hindi ko po malaman kung bakit. Tinapos ko pa ito at kinuha ko po ang schedule po ng malang gawain at ako po'y dumalo agad doon. Sa Marikina pa po, 1994 po ako na-save. Napabautismo. Alam niyo po, pag uwi ko po, kinagabihan, umabot po ng 40 ang kanyang lagnat. Akala ko po yun na po yung katapusan ng kanyang buhay. Subalit, ako po yung nag-pray dahil po, sabi nga sa ng mahal na pastor, ang mahal na pa nagpapagaling lahat ng karamdaman. Alam niyo po, alas 12 na po ng gabi, ng umaga, hindi pa po ito nagigising, pero yung pulso niya po ay umaano naman po. Ang akala ko po ganun na po, yung pala po, yun na po pala yung pagpapagaling ng mahal na Panginoon sa kanya. Hanggang sa ngayon po, 35 years old na po siya, hindi na po ito bumalik kailanman. At sa aming pagdalo po, hindi po talaga grabing hirap po talaga. Maglalakad po, wala po kaming mahalos makain. Minsan naglulugaw. Hindi ko man po inihiya aking sarili. Subat ito po ay katotohanan. Naglulugaw po ako para makakain po kami. Pero pag ako po'y dumadalo, naglalakad kami, may mga kapatiran na may sasakyan. Sabi, sis, taga Jesus Miracle Crusade kayo. Sabi ko po, pinapasakay po kami kahit tuwan-tuwan na po ako na yung pera ko pong pamasahe ay maibili ko po ng bigas para may makain kami. Subalit mahal kong mga kapatid, mula po noong gumaling aking mahal na anak, hindi ko po tinignan ang kahirapan kahit wala. Sabi ng mahal na pastor, pag walang makain, mag-fasting, magpuri. Nandiyan naman mahal na Panginoon, hindi man kami pinabayaan. Minsan mahal na kapatid, sa mga himala naman, bayad yung kuryente ko. 2 tangke pa yung delivery, wala naman po akong pera. Nakakapulot po ako kadalasan ng pera, mahal kapatid kami nagsasamba. Subalit mahal kapatid, sa haba ng taon ng nasa pagsubok nga talaga, alam niyo mga kapatid, sa ngayon, napagtapos ko po yung 4 kong anak ng college. Lahat po yung graduate ng mga kurso nila. 2 tourism, isang seaman. 4 years course po yan sila. Alam niyo mga kapatid, pagka-graduate nila, pinag-aagawan sila ng kumpanya. Mag-apply pa lang sila, hindi na nila malaman kung saan sila. Mahal ko mga kapatid, sa ngayon,
Dati yung aming bahay, tumutulo, sahod planggana, sahod baldi, siksikan sa isang ano. Alam niyo, mahal ng mga kapatid, anong pandemic lang, 2020, ginawa po itong building ang bahay namin. 4th floor pa po ito, mahal ko mga kapatid. Amen. Saka Praise the Lord. napakahimala po, mahal mga kapatid. Pandemic po yun. First time ko po bumili ng materialis sa halagang, hindi ko na po anuhin, ganun kalaki. Alam niyo mga kapatid, bago mag-lockdown, nabili ko po lahat ng mga materialis. Pagkatapos natapos na po yung baba, wala na pong lockdown, nabili ko na po ulit ng materials. Kaya tuloy-tuloy po yung paggawa hanggang sa natapos po. At pagkatapos po, mahal ko mga kapatid, yun nga yung mga pagpapala, kabili po ako ng, may lupa po kami sa Villabina, 300 square meters, sa likod lang po ng SM. At saka 2 kondo po sa BGC, at saka po isa sa Makati. Right, glory to God. Mahal na mga kapatid, dati po kami sumasakay lang sa mga kapatiran na mayroon sila. Sana pinagpala din po sila sa ngayon, sa haba ng taon. Mahal kong mga kapatid, ako po may sasakyan na 5 piraso. Glory to God. Lahat po ito brand new, mahal kong mga Praise kapatid. the Lord. Glory to Jesus. At yung pinakahuli kong sasakyan, sabi kasi ng mahal na pastora mag-plays na birthday ng mahal na pastor at sa Antipolo last year, yata yung mahal mga kapatid. Hindi ko po inabot ng birthday ng mahal na pastor, ipinagkalog ko na po dito. Alam niyo mahal ko mga kapatid, napakaganda ng blessing ng mahal na pa, isang brand yung sasakyan, pinagkalog sa akin ulit. Yun po yung napakabilis po ng releasing. Ito po yung nagamit ko sa Antipolo birthday ng mahal na pastor. At sa ngayon, mahal ko mga kapatid, kapag ako po'y dumadalo, pinupultang ko pa yung mga sasakyan para may mga kapatiran man din po ako madaanan na akma naman sa pag-uwi namin, sinasakay ko po ito. At mahal ko mga kapatid, sa aking mahal na disgrasya po yung bunso, na disgrasya po ito sa motor. Bali po yung paa niya, yung tuhod, at umusli po ang buto. Dinala po siya sa Manila Doctor Hospital. Ang sabi po doon ng doktor, within 24 hours ay mamamatay po daw aking mahal na anak kapag hindi po ito maoperahan. Pero sabi na aking mahal na bunso, ma, di ba ang mahal na Panginoon nagpapagaling sa balang gawain? Labas po tayo, ma. Dalo ako, alam niyo mga kapatid, sariwan-sariwa pa po kinabukasan po. Miyerkules, dumalo po kami sa Amoranto at yung banal gawain. Idrinay po niya yung sasakyan. 2 weeks lang po, mahal ko mga kapatid. Binalik ng mahal na normal po yung niya, balik ng buto. At salamat po, mahal na Panginoong Hesus, sa pagpapagaling mo sa Kanya. At sa himala naman po, mahal kapatid, sa Kanya, ito po siya ay graduate po ng computer technician. Tapos na yung pandemic, design na puso niya na mag-apply na sa barko po, sa cruise ship. Pero ang natapos po niya ay computer lang po, technician. Sinubukan niya po ito, bagamat may trabaho din po siya sa may Roas Boulevard. Ang sabi niya, subukan ko mag-apply. Nakita po ng pinaka-boost nila sa camera na siya po ay lumalabas ng kumpanya na nasa duty po siya. Pinatawag po siya ngayon ng kumpanya. Ang prayer niya, mahal na Panginoon, kung kalooban mo po ako makalabas ng bansa, ikaw po ang gumawa ng paraan na wag po nila ako tanggalin. Bago nila ako tanggalin, bigyan niya ako ng financial para may magamit ako papuntang ibang bansa. Yun po yung prayer niya. Nag-granted naman po, mahal kong mga kapatid, kapag ginamit po yung bus niya, ang sabi po ng bus niya, okay lang yun, lumabas ka, ako na lang mag-time in kapag lumabas ka. Yun po ang sabi sa kanya. Ngayon po mga kapatid, nung nag-apply po siya na dahil nga po panggabi siya, pagpunta po niya sa opisina na in-applyan niya, siya po'y parang antok na antok pa kasi panggabi po siya. Noong 2 interview sa kanya, nakapasa po siya. Yung sa pangatlo niya, hindi na siya nakapasa kasi po antok na po talaga siya. Parang pag-uwi niya, malungkot siya pero sabi niya, mahal na Panginoon, ang kalooban mo masusunod. Binaliwala na po niya yun, mahal ko mga kapatid. Yung pala, nakapasa po pala siya.
Alam niyo, mahal ko Praise the mga Lord. Hallelujah. mahal kong mga kapatid, nasa cross po siya kasi, hindi, di ba po, hindi naman po siya seaman, himala na lang siguro po. Kasi po tuwing mag-exam nga po siya, hindi po siya nag-aral ng seaman, hindi rin po siya, pagkagaling niya po sa duty, pag exam niya, binabasa-basa lang daw yun. Maraming exam po siya, pinapasa po siya lagi ng mahal na Panginoon. At yung swimming po nila, hindi po talaga siya marunong lumangoy. Dinala po niya yung sasakyan papuntang Laguna kasi doon po yung training ng swimming. Sabi niya, 2 araw kami doon dahil swimming nga. Nagulat po ako, mahal kong mga kapatid. Umalis po siya ng madaling araw, umuwi po siya ng 6:00 ng hapon. Nasa isip ko po, siguro hindi ito nakapasa kasi umuwi din agad. Pero galak na galak po ako kasi pinakita niya yung niya na napakataas po yung grade niya. Right, Lord, hallelujah. Mahal ko mga kapatid, sa madaling sabi, nasa barko na po siya sa ngayon. At sa 6 months niya pagtatrabaho doon, mahal ko mga kapatid, binigyan po siya ng 3 barkong malalaki na cruise ship ng award. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, bagamat siya'y baguhan pa. At noong pandemic, mahal ko mga kapatid, nagmumul po ako, nag-grocery po ako sa mall, lalo na sa BGC, napakahigpit po talaga doon. Alam niyo, mahal ko mga kapatid, sa haba ng pila, sabi ng guard, tinatawag niya po ako, tinanong ko po siya, bakit sir? Sabi niya, pumasok ka na ma'am doon sa loob. Sabi ko, thank you po, there is Jesus, kasi wala po akong vaccine. Pero ako po ang laging nangunguna sa mall, nakakabili po ako ng mga pagkain sa Jollibee. Wala po akong vaccine. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa ngayon po, may apo po akong 3. Lahat po sila excellent. Salamat po sa ating dakilang mahal na Panginoong Jesus. Mahal naming mahal na pastor. Maraming salamat po dahil kami po sa prayer mo na kabilang kami sa mga gawain, sa beloved children na mahal na pastor. Maraming salamat po at ang lahat ng kapurihan, pasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang.